Hi, today ay tuturo ko sa iyo paano gamitin ang shift readings. Ang shift readings ay isang feature sa Merchant Tree na nagtatrack ng working shifts ng bawat cashier sa store. Dito makikita ang kanyang total sales, discounts, expenses, cash in drawer at marami pang iba. Senaryo, si Juan bilang owner ng One Cafe ay gustong i-check at i-monitor ang daily performance ng kanyang mga cashiers sa lahat ng branches. So tara, simulan na natin. Okay, punta tayo dito sa sales, ship readings. So dito makikita mo yung mga iba't ibang ship ng branch tsaka ng main store mo. Iba-ibang ship ng mga employee mo, tsaka mga POS number nila. So madali mo makikita rito yung initial cash na nilagay nila, ending cash, at yung mga status nila, kung active o tapos na ba, completed, anong oras sila nag-start at nag-end. So pag binuksan mo yan, so tignan muna natin yung main kay Lara. So, yan. So, ito yung kanyang ship reading number. Tapos, makikita mo dito kanyang payments na na-receive, 4,000 plus, no? Tapos, total discounts, total expenses, cash in drawer, ship number, store, saang store ba siya naka-assign, business day, kung saang business day nakalink yung kanyang ship. So, mamaya pag-usapan natin yan sa susunod na video. Initial cash, so yung pag-start mo pa lang ng ship mo, ine-enter mo to. Refunds total, magkano yung na-refund mo sa buong ship mo, status mo active. So, ongoing yung yung pagbebenta ni Lara. Kaya ayan, active 'yan. Employee, so cash register POS number 1. So, ibig sabihin nito, isa lang yung POS nila. Start time, voided total. So, self-explanatory na to. Ilang orders yung nagawa mo. Actions, okay? Itong actions naman, close ship, as business owner, pwede mo i-close yan. Halimbawa, nalimutan niya mag-end ship. So, pwede mo yan i-close. Pwede mo ring i-reopen. Then, breakdown ng kanyang payment method, cash, GCash, PPI. So, yan. Expenses niya, Lalamove, tapos tissues. Then, yung mga products na nabenta niya. Then, sales orders. Makikita mo rito lahat ng mga transaction na nagawa ni Lara. Pwede ka rin mag-search dito ng sales orders mo. So, yan. Okay, so yan, lahat ng transaction ni Lara na sales order dito. Lahat ng nagamit na inventory. So, kita mo din dito. Then, pwede ka rin mag-print summary ng kanyang mga nabenta. Then, generate ng X-reading. Yan, para sa BAR requirements, pwede to. Yan, tapos print mo lang yan. So, ito yon, ito yung print ng printer mo. Okay? Then, tignan naman natin yung sa branch. Ang employee ay si Michael Vera. So, ayan, makita mo, meron siya ditong kinitan na 4,300 plus. Total discounts, expenses, wala siyang expenses dito. Cash in drawer, pares lang ng payments niya na-receive. Then, ship number, store, business day. So, business day, iba kay Lara. Kay Lara ay yung dulo, number 5. So, magkaiba yung business day niya. Ibig sabihin, pag tinignan mo to as business owner, magkaiba yan ng today summary kasi magkaibang branch yan. Okay, pag-usapan natin mamaya yun sa business day kapag may multiple employees ka, okay? Then, so makikita mo dito, initial cash niya, 0, refund, 0 din. So, active din ngayon. Sabay sila halos ni Lara nagbibenta. Cash register, POS number 1, kasi isa lang yung POS doon. Si Lara sa main, isa lang yung POS doon. Si Michael naman sa branch, isa lang rin yung POS doon, kaya POS number 1. Okay? So, kung dalawa yun, di meron tayong POS number 2. Then, kita mo rin dito yung kanyang sales by payment method natin. Cash lang yun na transact niya. Then, wala siyang expenses dito. Product sold, ito. Then, mga sales orders niya. May kita mo rin dito. Pwede mo rin ma-search. Then, inventory used. Tapos, pwede mo rin i-print yung kanyang summary at mag-generate ng X-reading. Okay? Then dito, pwede ka mag-filter din kung may gusto kang hanapin na ship. Pwede mong gamitin to sa store. Anong store yung kailangan mong tignan. Sinong employee. Then status. Pwede mo i-filter din kung anong cash register number o POS number. Okay? Guys, ganun lang kadali i-monitor ang ship readings ng Merchant Tree.